Hindi yung basta tayo sisingit, napakatindi po ng pwede mangyari. Tingin mo magiging itsura mo pag nadali ka ng ganyan. Parang ang tingin nila sa'yo, sagabal ka sa kanila. Tabi tayo, tabi tayo. Madulas po talaga yung daan, napakadulas. Pwede po yung maipit do sa kadena ng ating motor. Minsan yung iba, pilit tumadaan, sumisingit sa ganito eh. Kung ayaw nyo sumingit doon, dito nyo gustong dumaan, kailangan magsabi muna kayo dito sa kabila. Okay? Gaya ng gagawin natin. Kasi halimbawa, gusto nyo mabante, nainip na kayo rito, pero gusto nyo sumingit doon, kailangan mag-abiso kayo dito sa kaliwa. Alright? So ganito. Okay? Kita mo, di pumayag si tropa, di ba? Oh, ganun lang, at least safe ka, di ba? Hindi yung basta tayo sisingit nang hindi niya alam. Kasi gaya nun, hindi naman siya nakatingin, di ba? Pag umabante yun, ipitay doon. Kaya kailangan, bago tayo kikilos, mga katropa, lalo na pagka puro truck yung nasa paligid natin, mag-aabiso tayo doon sa mga katabi natin. Eto, mataas to. Kita naman tayo dito, ayan oh. Kita naman yan eh. Ayan. So walang problema dyan. Dito kasi sa lugar na to, kadalasan talaga maraming truck dito mga katropa. Bakit puro truck na lang lagi ang sinasabi ko sa mga content ko, karamihan, di ba? Kasi iyan po yung pinakamalaki nating kalaban sa kali mga katropa, yung mga truck. At saka yan po yung kadalasan hindi tayo nakikita. So ang mangyayari kasi pagka truck po yung kasabay natin, tayo mismo yung mag-a-adjust. Kasi hindi naman talaga all the time makikita po tayo ng mga driver ng, lalo na yung mga napakalaki mga truck mga katropa. Hindi tayo makikita niyan. Dapat tayo yung lalayo, tayo yung didistansya. Tayo na yung gagawa ng paraan para hindi tayo madali, di ba? At saka alam niyo naman eh, truck yan mga katropa, hindi po biro-biro yan. Hindi yan basta konting sugat lang. Napakatindi po ng pwede mangyari sa atin dyan mga katropa. Kaya ganoon na lang po yung pagpapaalala ko pagdating po sa mga malaking sakyan. Kagaya ng mga ganyan, no? Kita niyo naman yan, di ba? Ano sa tingin mo magiging itsura mo pag nadali ka ng ganyan, pag hindi ka nag-ingat? Kaya tuloy-tuloy lang tayo ng pagko-content natin mga katropa na pag-ingat sa mga malaking sakyan, mga truck na talaga namang pwedeng hindi po tayo buhayin talaga niya mga katropa. Kaya ingat po tayo ng todo, diba? Kasi hindi po lahat ng truck driver mga katropa ay concern, ay nakatingin sa paligid nila sa kaliwat kanan. So kailangan tayo na po yung unang-una na titingin at saka mag-a-adjust pag may kasabay po tayo ng mga malaking sakyan. Alright? So hintayin natin ulit mag-go mga katropa. Basta dapat ganun lang ingat tayo mga katropa. So basta ganun lang mga katropa, lagi tayo maging alerto sa lahat ng klase ng kalye. Basta nakita natin may mga malaking sakyan, alalay na po tayo kagad. Okay? Para maiwasan po natin yung mga matitinding disgrasya na pwedeng, naku po, kung saan ang kahantungan. Ayun mga katropa, Guadalupe Bridge yan, matraffic din sa EDSA ngayon Alam nyo ba minsan mga katropa, pagka nandito ka sa tamang daanan natin hindi doon sa may bike lane minsan yung, ewan ko lang kung naramdaman din ninyo mga katropa na parang kakaiba kayo dito. Parang pagka nandito ka, pagka dito ka nakahilera sa kanila, parang ang tingin nila sa'yo, sagabal ka sa kanila. Misa kasi may ganun akong pakiramdam, para kasing hindi ka kabilang dito, nasanay sila na dapat nando ka sa gilid. Tabi tayo, tabi tayo. Padaanin, padaanin. Yun ang mahirap pagka traffic, tapos bigla may ambulansya. Yun. Basta ganun mga katropa, emergency ganun, dapat tabi po talaga tayo. Kailangan natin paunahin talaga yung mga ambulansya. Buhay po yung nakasakay dyan, emergency po yan Balik tayo doon mga katropa, na pagka nandito ka naman dumadaan, parang ang tingin nila sa'yo, parang sagabal ka, lalo na pag nando ka sa harapan nila. Parang istorbo ka. Ako lang kung merong ganun sa inyo na nakaramdam mga katropa, kasi minsan ganun yung pakiramdam ko. Parang nasanay sila na dito dumadaan dapat sa gilid, sa bike lane ang mga motor. Kaya mangyari, pagka nandito ka, tapos nakapagitna ka sa isang 4 wheels na ganyan at saka nasa likod mo, parang sagabal ka sa kanila, bubusinahan ka, overtaken ka, kasi parang hindi rin sila sanay ng may nakabarang motor sa harapan ng mga naka 4 wheels minsan. Kasi nga karaniwan ang tingin ng mga naka 4 wheels sa mga nakamotor, gagawin kasi ng mga nakamotor o ng mga riders na talaga palibasa 2 wheels lang yan, singit na singit. Doon yung mga time minsan na nagugulat na lang po yung mga nakakotse dahil bigla ka na lang susulpot sa kanan, sa kaliwa, parang naabalahan sila sa ganon. Kaya para sa kanila, pakiramdam ko lang, parang mas maganda kung nandun talaga yung mga motor sa bandang kanan dito. Yan, dyan ay ipon para wala nakaharang doon sa harapan nila.
Eh yun pakiramdam ko lang ha, pero iba-iba naman po tayo ng mga naobserbahan sa kalye. Pagka binubusinahan ka na, ando ka sa harapan ng isang kotse, parang gusto kang paalisin. Di ba? Parang gusto kang patabihin na dadaan sila. Daanan din naman to ng mga nakamotor, di ba? Ito nga yung mismong daanan para sa atin Kaya nga minsan tayo na babash tayo pagka nandun tayo sa bike lane. Ang nangyari, nagiging kabote kaagad tayo doon. Natural lang na dito tayo dadaan, di ba? Kasi ito yung pinakadaanan naman talaga ng mga nakamotor, hindi yung bike lane. Pagka napadaan ka naman ng bike lane, automatic tawagin ka agad na kamote, diba? Pero hindi naman kasi lahat na dumadaan sa bike lane pwede nyo nang tawagin ng kamote. Pwede naman kasing dumaan lang, tumawid lang ng saglit, diba? At saka marami naman kasing napapadaan dyan. So lahat na napapadaan sa bike lane, tatawagin na po natin kagad na kamote. Hindi naman po siguro ganun. Depende naman yan sa sitwasyon kasi, na pagka napadaan ng bike lane kagad, sasabihin kamote kagad, diba? Minsan naman yung mga bike lane, pinapayagan naman talagang daanan yan, padaanan yan diba? Halimbawa ikaw, hindi ka naman talaga dumadaan ng bike lane, napadaan ka lang dahil kailangan lang, diba? So hindi naman ibig sabihin kamote ka na kagad nun. Intindihan na lang. Ako para sa akin sa tingin ko naman halos karamihan talaga ng rider nasubukan din dumaan sa bike lane, diba? Minimal at hindi, karamihan po talaga napapadaan dyan kahit hindi nyo sinasadya. I-admit na lang natin mga katropa, no? Karamihan talaga para sa akin sa tingin ko, sinasadya man o hindi, na-experience po yan, diba? Kaya hindi naman porke napadaan kayo ng bike lane automatic kamote na po kayong matatawag. Hindi naman po ganun yun. Tanggalin muna natin yung ating gloves. Umuulan na kasi naka-gloves pa. Ano ba yan? Diyan muna. Yan. So sumilong muna tayo uli mga katropa at medyo lumakas na naman yung ulan. Wala nga tayong suot na kapote. Yung ating gamit na pants ay nabutas na. Malaki na po yung butas. So talagang basa po yung ating pantalon. Ay nako. So ganito talaga mga katropa, pagka ikaw ay inabot ng ulan sa kalye, hanap ka lang ng masisilungan, tapos antayin mo na lang uli na huminto, tapos tsaka ka uli lalarga. Basta ingat lang mga katropa dahil madulas po talaga yung daan, napakadulas. So yun nga yung nabanggit ko kanina mga katropa, na kung tayo ay pipili ng kapote, depende pa rin po syempre sa inyo yan, pero ang akin lang po, advice ko lang mga katropa, na mas mainam po yung kapote natin ay ligtas gamitin. Mapa butterfly man yan mga katropa, type na kapote, sana iipit po natin yung mga gilid para wala po makanakalaylay sa gilid. Kasi lalo na nga pag ang gamit po natin ay underbone mga katropa, pwede po yung maipit doon sa kadena ng ating motor. Okay, or pwede po kayong sumabit sa ibang katabi yung mga sakyan, lalo na po sa mga truck. Kaya napakadelikado po nun. Alright, so doon naman sa gumagamit mga katropa nung yung nakaterno, nakagaya po nun, yung ganun. Alright, so okay naman po yan. Kasi una-una maganda kasi nakafit na po sa katawan natin, wala po baka nakalaylay. Pag-ingatan lang po natin yung pundilyo. Kasi lalo na po yung sa akin, napunit po yung pundilyo ng pants ko, kaya pinapasok na po siya ng tubig. Pero yung pinaka natin doon mga katropa is yung safe tayo habang umaandar tayo. Okay lang po yung mabasa natural lang po yun, kasi kahit nakakapote tayo, pwede pa rin tayong mabasa. Yun nga lang, yung gamit natin mismo o yung suot natin, kasi additional po na suot natin yan sa ating pagmumotor so kailangan safe po yun, di ba? Kita nyo naman yung mga suot natin, suot po na isa nagmumotor ay kadalasan puro fitting po yan. Sa mga gears po niya, lahat po nakafit sa katawan natin para wala pong sasabit. Kasi nga tayo ay naka-expose sa ating pagmumotor. So kung magagamit po tayo ng kapote mga katropa, mas maganda yung hindi po pwedeng sumabit. Alright, so ilang mga katropa, pinapaalala ko lang po sa akin lang po, mas ligtas pa rin po yung ang suot natin ay hindi po siya sasabit, hindi po siya matatangay ng kahit ano man sa kinakasabay natin sa kalye. Inulit ko lang sa inyo kasi nakasilong tayo ngayon dito. Okay, sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon, bagyo, malakas ang ulan, sa lahat po ng mga nagbumotor, ingat po tayong lahat mga katropa. Siyempre RS po sa inyo. Alright, so hintay lang natin tumila mga katropa at magsusut tayo mamaya ng kapote.